with that, gusto nating malaman, sa case naman po doon sa Central Visayas, ano naman yung kanilang pagkaka-implement ng CMC 16 2016? Your Honor, thank you. Specific po yun, sinusundan po namin yung, yung directives po dito. Kung ano pong nakalagay po sa CMC ay ganun po yun, sir. Nire-relate po namin sa pagkakaroon natin. As to the same na sinabi ni General Bayalde, how we gathered the evidence para po mag-file ng operations ay sinusundan po yun, sir. Dahil then, pagka may enough evidence, anyway, authorized naman po sa batas yung bypass. Diba? So, na-confirm ng mga tao namin, we conduct either search warrant or we conduct the bypass operations. Ganun po, sir, ang procedures doon. Mr. Chair, pagdating po dun sa mga pinabanggit ng pulis na mga suspected na mga drug pushers man, halimbawa, often cited po na nanlaban. Sa ganun pong mga instances na merong nanlaban, pwede po bang naipaliwanag? Sa ganung mga instances, ano po ang ginagawa ng police? Pagka meron pong casualty, actually, ang nanlaban na term is used by the media, Your Honor. But pag meron pong casualties during the police operations, ay meron po kaming built-in procedures doon. Immediately po ay ang IAS namin ay nagkakandak po ng Internal Affairs Service namin, immediately conduct their motu proprio investigations doon. Kami rin po ay inimbestigahan yung mga tao namin at inaalam kung ano nangyari at yung mga direct commanders nila were directed to submit the report on what happens or what is the actual incident nangyari po sa operations na yun po, sir. At if the evidence warrants for the filing of the case against our people, it's our Internal Affairs Service office that handles for that, sir. So sa ganong mga instances, Mr. Chair, ano din ba ang range na mga pwedeng gawin ng police? Kasi pag nanlaban po, may range din po yun eh. Pwedeng nanlaban ka parang nagbabudge ka o iba din kung yung nanlaban ay merong baril, ganon. So, ibig sabihin, ano ang tolerance din na ine-execute? Ano ang mga pwedeng gawin? At ano yung hindi pwedeng gawin nung police sa ganong mga instances? Ang guidance po namin, sir, just like sinabi ni General Balaydi na we observe the human rights, is kung may imminent threat po sa life ng mga enforcers po. If there's an imminent threat at alam nila na may delikado rin po ang buhay nila while conducting the operations, then it is on their discretion to defend themselves against overpowering opponent po, sir. So yung procedures po ba na yun ay meron pong reference, Mr. Chair? Nakasulat po ba yun? O ano din? Kani-kanyang diskarte din? I think, sir, mukhang meron naman ata yan, sir, kasi yun po yung nire-relay po namin sa mga tao, sir. So ano po yung reference na iyon? Can our former PNP chief cite that, Mr. Chair? Actually, sir, maski hindi naman naka-specify yan dito sa directive, sir, we undergo series of seminars about sa human rights, operations and intel po na in-emphasize po yan doon. So hindi po talaga specific na isang directive catch all lahat dito sa off-landable barrel po lahat yan, sir. Kasi kumbaga, sir, yung mga yon ay already supposed to be alam na po ng mga pulis namin, sir. So far mula dun, Mr. Chair, gusto ko lang kunin din yung pagtingin ng ating mga lawyers dahil nga mula dun sa police operation, pag-house to house, tapos yung fact na hindi nga nagpa-file ng kaso. I'd like to hear, Mr. Chair, from Attorney Conti and Attorney Jokno. Based sa kanilang knowledge, how sound is the whole process at ano po yung implications ng ganung process. Maybe Attorney Conti, then Attorney Chen. Probability that this person committed a crime and that this person
Comprehensive Dangerous Drugs Act. 5, 11, 12, 13. Yan po yung mga kaso doon. 5 is sale, 11 is possession of drugs, 12 is possession of paraphernalia, 13 is use. Ito po yung mga criminal cases. Unless there is probable cause to charge these people with that crimes, then hindi po sila pwedeng, sa totoo lang, hindi po sila pwedeng ipa-surrender. Nasa palagay ko, in practice, hindi naman voluntary yung naging surrender. Pangalawa, dito po sa surrender, from the questioning of Congressman Manuel, it has been raised that the surrender happens, supposedly, yung tokhat is that yung knock random on people's doors. Hindi po rin pwede ito. Kasi again, it's just based on suspicion. Even if we say, actually nangyayari po sa doon, ay makatok sila sa lahat ng bahay. So, sonahin po yung mga lugar. Palalabasin ng mga tao, and there's two parts. They ask you to maybe provide information. And second, they ask you to do drug tests. First, as to voluntary surrender, if we were to consider this as first, an extrajudicial confession. Extrajudicial confession po na, opo, ako ang may sala, ako ay may krimen, ako ay user, or ako ay pusher, seller, etc. Is not within the legal standards. Kapag extrajudicial confession po, na para admissible sa korte, una, kailangan po ay meron kayong abogado. Ang inyo pong confession ay nakasulat, pirmado, at sa harap po sa witnessed by your counsel and also by some other person whom you trust. Strict po ito. In fact, actually pwede po kayong mag-waive ng abogado. Kasi sabihin nyo, aamin ako, walang abogado. Pero yung pag-waive nyo ng abogado, kailangan din po ay nakapirma at nakasulat na. Mapayag ako, wala akong abogado. At gusto ko mag-execute ng extrajudicial confession. Kaya sa totoo lang, hindi po maiiwasan ang participation ng abogado. Kasi kung ayaw mo magkaroon ng abogado pag aamin ka, bago mo gawin yon, kailangan mo ng abogado para alam mo na ano ang consequences kapag the concept of voluntary surrender, ito po ang tinatawag na mitigating circumstance sa criminal law. Term na yun, ibig sabihin, sumusuko ka sa batas. Ang assumption nun, may kaso po kayo at sumusuko ka sa korte. Kaya yung konteksto niya dito sa tokha ay hindi sa ganito legal framework. At mukhang pinapasuko ka at pinapaamin sa isang criminal. Punta po ako dito sa drug testing dahil magkatingin po ito eh. Sa drug testing, meron siyang una, violation of the right against self-incrimination. Kasi hindi ka naman dapat or hindi ka required na magbigay ng ebidensya laban sa sarili mo. Yun nga yung sinasabi, you have the right to remain silent. At kung maglalabas ka ng ebidensya, ihimo na magiging daan para magkaroon ka ng kaso. Kasi ang drug testing po ngayon, na ginagawa po ng police in practice, papaihiin sa isang parang lalagyan, tapos merong stick. Ito po yung parang sasawsaw, tapos sa may indicator, positive, negative. Medyo rude po ito, medyo lumang paraan siguro. Dahil ganun, siyempre, hindi mo maiwasan posibleng may mix-up, posibleng may pagkakamali. Kaya hindi rin ito mababato sa nakalagay sa Comprehensive Dangerous Drugs Law. Kasi po ang nakalagay ito, dapat authorized ang testing, DOH certified, at kailangan po
masyado kasi po meron sila pong census form. Ang itsura po ng census form sa dulo parang meron ba ditong addict? Tapos sa baba, may iba bang mga taga-barangay mo na addict din? So this actually mirrors one of the DILG's efforts before to solicit information. Kanina po, nababanggit yung tungkol sa parang drug list o listahan ng mga suspected drug users po siya. Ang naging documentation niyan ay drug lists or narco lists or narco politicians list. Iba't iba pong mga ahensya ang naglabas ng ganitong klase ng listahan. Dito po sa ganito parang unity source information, naging problematic kasi parang kahit kapitbahay, medyo drop box, parang raffle na kung kaaway mo yung kapitbahay nyo, iiklog yung pangalan at baka manalo na pagsuspensyahan siya. Kaya, babalik ko tayo dun sa unang thesis. I think one of the main arguments is that the information that has been provided to governments is simply not validated for the proper regulation. So kung ganun Mr. Chair, parang dalawa yung nakuha ko doon. Pwede palang maging source din ng information ay marites kung sino yung mga magiging suspects na pupuntahan ng ating mga pulis para tukhangin. Pangalawa Mr. Chair, kaya pala nagkakaroon ng conducive environment for extrajudicial killings kasi meron palang ganong extrajudicial confessions naman na parang pinipilit yung ating mga kababayan na magsabi ng kung ano mga bagay kasi ang at stake na ay mismong buhay nila. It's either sila ay kakampi o sila ay kalaban. Parang ganun lang yung dichotomy doon, Mr. Chair. So, for additional input, can we ask Attorney Jokno? Mr. Chair, the indulgence of the I'd like to recognize Congressman Ramon Gutierrez for the one right of front. Mr. Chair, if my the Honorable Manuel, just a quick interjection before you move from Attorney Collier. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just wanted to clarify there is a claim that yung Operation Outcome was a vast wide cast. Kumakapak po sila lumalabas from the traffic is lahat po eh. Iba actually sabi nga nila kanya-kanya. Pero sa Mr. Chair, petition that we filed in 2017. It contains the statements of the witnesses para po may level of certainty in the proving nila this report. We will... Yes, Your Honor. Mr. Chair, I request that this representation be given. Thank you very much, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, can we hear from Attorney Jokno? Your Honor, the law is clear how we are there to gather evidence and again confirm crimes kaya po kami nung nabasa namin yung Command Memorandum Circular 16-2016 dahil lipat din sa pag-isip
dalawa po yung pinagtatakahan namin doon eh. Na since their job is to collect evidence and then arrest people engaged in criminal activity, bakit pa kailangan lagyan ng negation at neutralization? Clear naman yun na hindi kasama sa trabaho nila yun. And it's also clear from the annuals of the Philippine National Police na pwede lang silang gumamit ng force, lethal force, in very, very limited circumstances. At bawal din ang excessive use of force. So yun yung nagtatakahan din namin sa Command Memorandum Circular 16-2016. These are also arguments that we have brought. Okay. Mr. Chair, ito na lang ilang mga punto. Mr. Chair, sabi sa The Drug Archive, isang collaborative project ng Ateneo School of Government, De La Salle, Philippines, UP Diliman, tsaka Center for Investigative Journalism sa Columbia University. Sabi po nila, the deadliest months, yung sa Tokhang, were the first 3 months after former President Duterte was sworn in. Kasama po dyan July 2016 with 738 recorded deaths. August 2016 with 633 deaths. Tsaka September 2016, 690 deaths. Nasa ilalim po ba ito ng term ng ating mga former PNP chief? Your Honor, hindi pa po ako designated ako sa 2016. Ito, General. How about po kay former PNP chief Albayalde? Was former Chief Senator Bato, who is the Chief PNP then, Mr. Chairman. Mr. Chair, was it either of our former PNP chiefs present na nag-issue din itong ating pinag-usapan na Command Memorandum Circular 16 Series of 2016? Pardon, Mr. Chairman. Kayo po ba, Mr. Chair, yung pumirma itong Command Memorandum Circular 16 Series of 2016 na basis ng Oplan Tokhang, yung double barrel? Was then Chief PNP Senator De La Rosa, Mr. Chairman. So, kung ganun, Mr. Chair, then I think there would be a basis, lalo at yung pinakamadugong mga buwan ng Oplan Tokhang ay sa ilalim ng former PNP Chief Ronald De La Rosa, then Mr. Chair, I think it would be enough basis para imbitahan din siya dito sa ating hearing, lalo na Mr. Chair, may mga tanong pala na siya talaga yung makakasagot. And Mr. Chair, of course, nakadepende ito sa wisdom ng committee, pero ako din, I think isang mariraise po dito ay usapin ng inter-parliamentary courtesy. But Mr. Chair, there was a precedent na House member din inimbitahan sa Senado at nag-appear, Mr. Chair. So, if we stand na hindi po mas mababang kapulungan ang House of